Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. At oras alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay o naghupay sa kagulanan. Duda, biritas. Ang balaod, masakit, apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Duda, biritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Duda, biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. Good afternoon, mga gala. Kumusta? Maayong hapon. O ang palibot din sa tuwa, may pagka-landong-landong. O mainta nga dili po siya magawan, landong lang, no? Aron nga dili kini makatag o purisyo o maluoy maggugo sa dagan sa panahon, labi na kung mag-uwan-uwan. Kay ganahan kayo ang taga City Hall nga gamiton nga alibay o excuse nga ang kahimtang nato den dapita sa unsanitary landfill sa Pagalungan, labi-labi ka bati wa makatag og serbisyo sa katawhan dinhi sa ato sa syudad. So mainta og di gyud mag-uwan aron nga mahutdan sila sa ilang pasumangil og alibay. Kay abi sab siguro nila mutuota. Kaganina nilabay ko sa basura, malangya po ng atong kahimtang na pasagdan og wa makolekta. Na munang pasensya gyud nga mabalik-balik tani as a form of public service. Ikaduha, ang atong mga bagutbot, mga kiyaw-kiyaw nga atong gipabati, gi-address tani sa atong mga kadagkuan. Gi-address tani sa atong mga sulugoon kuno sa lungsod, public servants. Kita man kunong agalon. Nya sila mga sulugoon lang. Din masukod na to kung seryoso ba sila o joke only ang bot nilang ipasabot. Subo kay ko, kaganina doon ay shooting incident sa crossing sa Patag. As of this moment, wa pa fully ma-identify ang biktima sa shooting incident. Tambukon ko ng lalaki, naka short pants, na ay patik. Dili pareha sa patik gikan sa lumbia. Kapit ang decoration lang mga patik. Sa lagtod nga pagasulti, nasundan sa riding in tandem, na po sila na disgrasya ug naa karon sa City Hospital. I hope nga dunay halom nga investigasyon himuon sa atong kapulisan din kay kining klase-klase naman sa mga ngilngig og dagko nga mga pangitabo dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Unang gipanginaot na to nga makakuha sila igo-igo nga ebidensya kay peligro magud naka-auto sila itong riding in tandem. Libre sila sa pagpamusil. Pwede ba nga kami sa mamusil og dunay mga riding in tandem diha nga magasakay-sakay og motor? Eh may tabo. Kita may maunay din in other words, this is a call on the part of our PNP, Philippine National Police, to be very visible. Aron nga, sarang kitang kahadlukan, mahadlok ang mga tao, labi na katong magbuhat og kriminal. Ako na ingitoy sa paglakbit, kay katuo ko nga very urgent kining issue. And this should immediately be addressed, not only by our PNP official in the city of Cagayan de Oro, including His Honor. Sir, may hapon, para nimo po ni. Okay? Sige, magdawat na tao mga pangutana gikan sa atong mga suki na to nga mga tigpaminaw. Kadyod lang ha.
Kundi na ko mabasa mo, angal ko kang GC, aron siya na bahala. Alright, murag makaya pa ni Jess. Saba lang ko, dili. Okay. Suroy ni Libs, Sir Frank, Nuda Veritas. Ni atas Nuda Veritas, wala atas pulso. Sir Frank, Nuda Veritas, na ay problema akong igagaw nga iyang girile sa ako. O ito, ano sab? Relay na sab. Igagaw nga iyang girile sa ako sa messenger. Og maoni naminaw pod siya karon. Mao ba? Sa asa na batuhan na putol man. Ay taas-taas gyud. Og maoni naminaw pod siya karon. Nakadawat ko og sinumar. Pero sa samang panahon na ako yung record nga marriage certificate sa PSA. Unsa kahay paagi nga mahitabo ni nga butang paagi mahitabo ni nga butang-butang unsaon man nga makalusot man ni nga klase sa PSA. Tinuod ka? Kana PSA biya, ang tanang mga documents nga mulugwa diha, unquestionable. Dako og credit ang mga papilis nga manglugwa diha. So kung kaduda ka, inunimo katong imong igagaw, i-prove nga dunay problema. Aron ma-reconcile ang records den dapita sa PSA. Murag nasabot na ko nga, napamadayla yung problema ni. Napawi continuation. PS, karon pagyug ko nakahibalo nga naa ko'y record sa kasal sa PSA. Pero, wala gyud ko maapil og bisan unsang seremonya. Sa simpleng pagkasulti, wala ko nagpakasal. Pero naa ko'y record sa kasal sa PSA. Okay, mo na iyahag concern. Imong i-contest, imong i-question. Mag-hire ka og abogado, aron nga ang abogado na maoy mag-andam sa imong possession paper to contest the sinumar. Ipamatuod nga dili tinuod, no? Isuportanan ang mga documents gikan sa imong mismong ikakaw. Kay ang PSA God, di na sila basta-basta magtipig og records kon ubanan sa mga but-but. So ipamatuod nga kining mga papilis nga natago din dapita sa PSA, dili ni siya tinuod. So sa pagpamatuod nga dili tinuod, daghan nga mga makuha na tong ebidensya to support our possession. Primero, certification sa imong nga barangay baka of no marriage. Certification sa local nga pari diha nga certificate of no marriage. Sa munisipyo, sa barangay o sa simbahan. Na kanang mga butanga, akong tanaw, ang PSA magbasa, magtuon po nining mga bahina. Kay basin baya nga managkaluha ang mga pangalan. Halos managsama ang facts, ang mga circumstances nga nabatbat dito mismo sa sinumar. Basin ba? And so, aron sa pagpamatuod, wa ka gyud makasal sukad masukad. So mangita ka upagi to disprove nga bakakon ang PSA. Lugar, no? Dalang sudya. Pero ang tinuod, gusto nimong ipamatuod na sukad wa ka gyud makasal. Di nga ni kakauyab. Di ba?
Kanang ingon kung di ko ka dili gani ka kauyab, tiyaw-tiyaw ra na istorya nako. Basig imong tinudo na ha. Oo. Sa ingon na ang sitwasyon. Lisod mo kayo kung purely narrative lang ang imuhang pag hire sa usa ka abogado, magpadala dito og notisya ditong dapita sa PSA. Kining nanaay mga supporting documents. Asa ka nag-eskwela pananglitan. High school. Tanan nga mga gikinang nga mga documents. Labi na ang pare. Pastor. Kung sa ka nga reliyon. Aron ang pastor mo ay mag-certify nga ikaw wa kag yun makasal sukad masukad. Otherwise, ang pastor mo ay magkasal. Ikaduha, ang pastor mo ay mabunot sa dalunggan sa litson, huban o kasal. Diba? Naka mga certification to support. Na nasayop ang sinumar. Nasayop ang PSA. Okay. Sige. Kitsa ganito siya. Ang nagpadala mao si Suroy ni Libs. Suroy ni Libs. Timan nilang to. Gikan ni Buraska Bataa. Nuda Biritas. Sir Frank, mipalit og yuta ang akong papa sa among silingan. Pero wala pa kini mabalhin kung magod ang word nga gamit dire sa silingan, pero wala pa kini malipat sa to mabalhin, no? Oo, sa ngalan sa kumpapa. Apan gipahimuan namo kini og deed of sale og naa didto ang perma sa abang sumpay nini. Sa tuha deed of sale og naa didto ang pirma sa magtiayon among napalitan sa yuta nga nagpamatuod nga gibaligya nila kini sa amo. Ang pautana, ligon ba ang among gigunitan nga mga papilis? Ang titulo, deed of sale o tax declaration, kung pananglit adunay kaso nga nawala. Ano to? Dara, basing balik ra. Oo. Diyot. Gaduda ko. Wala siya, Diyot, ha? Diyot lang, ha? Nawala man na. Dara. Kung pananglit, adunay kasong mahitaw. Tuwa naman ni Kudritsus tumoy. Okay. Ang akong papa sa among silingan, pero wala pa kini malipat. Meaning gibalhin sa ngalan sa akong papa. Apan gipahimuan namo kini og deed of sale og naa na didto ang perma sa magtiayon among napalitan sa yuta nga nagpamatuod kay gibaligya nila kini sa amwa. Ang pangutana, lig-on ba ang among gigunitan nga mga papilis? Ang titulo, deed of sale o tax declaration kung pananglit adunay kaso nga mahitabo. Okay, ang pangutana, lig-on ba? Ang tubag na dili lig-on. Kung deed of sale lang ang kamatuoran, usala na siya sa mga requisite sa pinalitay sa yuta. Kamatuoran nga nahitabo ang pinalitay sa yuta, nahitabo ang pagbinayaray sa yuta. Ang pinakaimportante na mao ang titulo sa yuta. Nakuha ni mo. Sa laktod nga, bisan og naa ka pay deed of sale ning panahon na.
bisan og naa ka pay tax declaration nining mga panahon na. Apan wa kay titulo, murag wala lang. Murag wala lang. Unsaon man nato nga makuha na? Ipasukod. Pila ka square meters ang sabot ninyo nga palit. Ipasukod aron nga pag human og sukod na sa kanang surveyor, no? Sa surveyor ang magsukod na. Buhatan ka na og sakto, kompleto nga tax declaration, no? Kanang technical description sa yuta. Nga diring dapita sa este, pila ka degrees dito sa norte, na mo man na ang trabaho sa mga geodetic engineer. Kay mao ka na ang basihan sa pag-isyu og titulo. Dito man kopyahon pod. Na kung wala ka na, wa pa ninyo na mahupti, tax declaration ng inyong gigunitan, incomplete ang mao nga papeles. So, sa pagkakaroon, ang akong isugyot nako diha nimo, paningkamuti. Na may story nyo balik katong nakapirma sa deed of sale, inyong istoryahon, klaruhon ninyo asa ning pila ka square meters, aron ma-identify nga ingon na nakadako nga luna sa yuta inyo napalit, ug nibawan ninyo diha kani di ay nahimutang sa unaha gamay. So naklaro na because of the technical description resulta sa pag-survey. Mula na pinaka-importante. Tax declaration will always follow. Naamagin na siya. Deed of sale is only a component in the transaction for the completion of the transaction. Kito aman ang mga pirma dito, nahitabo kunuhay. Dito sa deed of sale, pahibaw ang kinatibok ang katawan sa kalibutan. Nga nitabo ang binaligya ay sa yuta. Ilabi na kung panalitan, notarize. Ang mao nga deed of sale. And that is the notice of the whole world. That in fact and indeed, today, nahitabo ang pinalitay na may pitsa diya. Nahitabo ang pagbaligya o pinalitay sa yuta. So naay mga perma. Pero hanap lang yapon kay ang titulo wala sa inyong posisyon. So patituloy ka na aron makumplito ang tanang mga papeles. Hinahinay lang. Hinahinay lang. Di man po makadeny ang inyong napalitan. Kaya na may na-receive man ang payment. Otherwise, maistapa siya. Kung maglimon, mamakak siya. Labi na kaysa deed of sale na apoy witness. Diba? So, katong mga naitabo nga saksi witness sa bao nga transaction, mao kato'y magamit na to nga witness. O kinaunsa ang dagan sa panahon. Okay, nalasige kadyot lang ha. Si Buraska Bataa. Okay, dirita kang Seth Owen Nals. Hi, si Frank Noda Biritas. Question. Mangutana lang ko kung bahin sa water supply sa usa ka subdivision o wala gyud gibuhat ang homeowners association, pwede ba nga maghiusa na lang mi isip mga konsumidor og mareklamo sa DTI? Salamat, sir. Asa man ni dapit? Asa man ni dapit nga subdivision? Usually, ang magpadagan, mutabang sa pagpadagan. No? Nasa mga subdivision, it is managed by the subdivision. Ang water system. So, ang
Tagiya sa subdivision, mo'y nagpadagan sa water system, binulan ang koleksyon sa tubig. Magbayad ka. Magbayad. Kay sila mismo, maoy nagatimba sa tubig, maoy nagasuyop sa tubig, aron ma-distribute ang tubig sa tanang panimalay within the subdivision. Ingon na ang transaction sa pipila. As a matter of fact, diya sa ubang mga subdivision, sa Sibir Estates pananglitan, ako pagtuo, they have their own water distribution system. Pero na sila obligasyon sa pagbayad. Sibir Heights, I think maulang yapon. O uban pang mga subdivision. Now, para ni sa gusto nga makabalay diha sa subdivision, ako lang yung advice sa inyo, ha? Ayaw mo pagpalit o luti diha sa subdivision kung dili ninyo maklaro ang tanang serbisyo. Kaya mo tana pananglitan mo, kana inyong subdivision na naikurinte ba? Mingon din ang tangiya sa subdivision, hala, maghangyo pa mi sa sipal ko, sir. Pwede ba diyan na? Naana ba mo'y tubig? Mauna nga mong problema, sir. Kinailan masayod mo. Kaya mabot ang panahon na kung magbutang ka, diha ka magpuyo sa mong subdivision, dagang mga kuwang ninyo, pasmo kag yun. Mano magkakitabo? Na ay mga obligasyon, na ay mga bayronon. Unya, ang tanang mga subdivision din tibok Pilipinas, regulated by the HLURB. I think there is now a new name for that. Housing Land Use Regulatory Board. Nalimtan ko lang raman o Housing Urban Development Council or body ang nakapuli ni o kini sila regulatory body. Ang mga problema sa mga subdivision, plitang ikaw, naa ka panalitan na puyo sa subdivision, walay tubig. Pwede kamo mag-organize mo and then magpadangat ka mong mulo o reklamo dito mismo sa na-mention na kong opisina man sa gobyerno. Araw nga, ang mga nag-manage sa mga subdivision, mamonitor yun sila closely sa Housing Urban Development Office or Council. Araw masunod ang tanang mga guidelines. Walay basta-basta nga subdivision nga matukod, kundili sila makasunod sa giladlad nga mga guidelines nga gipatuman sa HLURB nga karon bag-o na ang pangalan. Nga sa lagtod nga pagasulti, sila ang nagtanaw. Sila ang maglili. Nga mingon, unsa man na katong subdivision, unsa man ang reklamo ninyo. Kini among reklamo sa subdivision, walay tubig. Ha? Amo man ang gisigunlan sila. Ay, na dayon ang magkakitabo. Magsinumbungay na dayon. Magsinumbungay. So naatay opisina nga kadaganan. Naa po yung mga association sa mga homeowners nga matukod. Kay kuno sila mo'y mutabang. Pero kana sila mailan sa pagsugod, ngadto-ngadto mawala na dayon na. Dili biya nalim mag-follow up ka. Pliti ka pa sa taxi. Maniudto ka. Kinsa may impagasto nimo. Siyempre, ang asosasyon. Kunya na, uban diha nga mga opisyalis nga, amang ka, adto ko sa, uban ko. Ay, naguban kay makagasto ta. Ayaw, dili bitaw atong kwarta mo yung gastuhon sa asosasyon bitaw. Mauna na. Anay tabo. Maunang doon ako'y madunggan nga mga asosasyon. Nagikurap ang kwarta sa asosasyon. Maglisod og account ang mga opisyalis.
Kaya mo lagi na. Natuo man. Na ay monthly dues. Nya, kining mga opisyalis, dilitanan kay mga buutan mo ng uban. Sige na silang kwenta. Oy, nahuman na sad ang bulan. Mangulikta na sabta. Ana, ang kahimtang. So, kanang imuha nga problema, masulbad naman eh. Pero, hinay-hinay. Ha? Si Seth Owen Nals. Okay? Gikan nilaagan nga angkol. Nuda Veritas, Sir Frank, kung naay warrant of arrest ang tao, ug mobiyahe siya pa domestic lang, pwede ba siya ma-hold sa airport? Kung doon na kay hold departure order, magsumikat sa korte. In other words, katong argibyado, mag-file og kaso sa korte. Unya ang abogado, mangayo og order gikan sa korte, kanagatawgon og hold departure order. Aron sa ingon, nga mao kana ang gamiton nga basehanan, ilabi na sa mga airport, kapag tanaw dito sa ngalan nga si Pulan o Pananglitan, o niya positibo nga ikaw, gatubang ka o kaso og doon ay HDO para kanibo, di ka yun makadayon og larga. Pero kung wala, makalarga ka. Okay. El Guerrero, John Macas, hi Sir Frank, nagwapo gyud, way paglubad. Maski galinog, akong pautana karon, isip mas idaran man ka kaysa akoa. Nakasinati na baka ng kabuhion ka basta mo inom kag kape alas 4 sa kadlawon dayong mamahaw dayong abang sumpay nini matong alas 4 dira dayong mamahaw kog gamay ug mobiyahe dayon ko palugsong sa price kung asa mamugnawan ko sa katugnaw. Tugnaw yun? Kadlaw? Mo ba? O ikaw rin istorya nini. Posible kay bungtod man ang price, no? Mabugnawan ko sa katugnaw sa hangin sa kadlaw. Magresulta kadigwaon ko tungod sa kabuhi. Ngano kaha ni? Tungod na ni sa ako ang pagpangapi dayon. Sani? Tungod na ni sa ako pagpangapi dayon, baksan dayon pagka alas 9 sa buntag. Kining baksan i-advise ta ka ha. Doon na kayo ilang. Tinood niyang hitabo, naapa sa hospital siya. Sa tantong mga interview sa doktor, na sagap ang mga tubag sa interview. Hinginom siya, sama sa imo. Kaya mo lagi na, aron makasustener sa trabaho, kaya usahay na panahon makanaog siya kadlaw nako, dugay makauli, yun na. So, gatuo siya nga, kanang baksan, okay na. Sa analysis sa doktor, analysis na nila. Mga panagkap, masig usa to sa mga faktor. Kay bao ka ba? El Guerrero, paminaw mayo. Unsay gibati niya, na dala siya sa kapribadong hospital din. Kay bao ka ba? Gioperahan siya sa kasing-kasing. May nga kaya na yung opisina ni Congressman Lordan nakatabang-tabang. Labig wala. Tulo ka doktor ang nag-atender kaniya.
Na motong nilutaw nga istorya. Mahilig inom-inom, ingon na. Di man ko magpugog nimo kay galamian ka manana. Imo na nang katungod. Pagkakaroon pa rin mo na batia. Basin mabot ang panahon nga makaingon ka sa imong kagalingon, murag mauna ni sa gisulti ni Sir Franco. Kung sa pinaka-latest, hapit na siya makagawas. Tulo ka doktor ka attender niya para lang ma-save siya. Bata pa. Bata pa siya. Kita na ninyo yan na ng mga point. Di na ito matagnaan. Ako nga wa magtuon. Akong kauban na istorya. Sir, mo ka na mo. Ha? Kunya, sawa pa siya madala sa ospital. Paghapon na nakita pa gani mi. Nag-istorya pa gani mi. Takot sama ko na ito bo. Panaghap lang kay mo pa'y pagpansak sa hospital. Basig heart. Tinod. Na ato mga doktor, mag-investigate man po ni sila. Kay part ba na silang study. Labi na kung magbalik-balik ang mga kaso ingon na dili lang so sa katao na apay laing tao. Halos managsama ang kaso. So makapautanagin sila. Ay, ikaw inom-inom ka magbaksan. Okay lang. Okay lang. Okay, lamian ka man na. Baksan. Kini-share ko lang ni Nimo ha. Kining El Guerrero, paminaw mayo. Gisir ko na nimo. O hapit na siya makagawas sa hospital. Schedule na makagawas na siya sa hospital. Wa pa din ni dangti og simana kapin mo siguro. Magpasalamat sa mga doktor. Salamat sa mga doktor. Simba kong tuwa siya sa kinabungturan nga bukid. Mausap na. Okay, sige. Kanang ingon na, pag-amping sa lawas lang, question na, El Guerrero, disiplina lang. Kanang katugnaw, magkapi ka, I think normal na. Normal na. Nya, ang akong advice para di ka tugnawon og mayos kadlaw nga hapakon kag hangin, mag-jacket ka, magdoble ka o jacket. Doble kag jacket. Aron nga matakluban gyud ang imong lawas kay samtang magmotor ka og magbike. Masugat nimo ang kabugnaw, huyo-huy sa hangin sa kadlawon. Di ba? So aron dili lugar na mahitabo, amping ta sa lawas. Ayaw sana nga baksan hono na. Siguro ang akong i-suggest na ko nimo mao nga karon maglikay ka na silbi. Kaya nakadungog ka sa akong istorya. So mahimo nga mag-take ka na dili na kadadlaw. Mahimo nga salang sa kadlaw mag-take ka. Na-practice na nimo ang pag-inom nga dili na kadadlaw. Imo pag yung tudloan ng imong kagulingon nga sulayan ako bisan o kaduhalan so sa kasimana. Ayaw gano na nga, kini Sir Frank, di magyug ko kapugong, maglaway magyug ko, na lugar, no? Wala, huna-huna ra na nato. Disiplina lang gamay. Unang-huna ra na nato. Okay. I hope na kuan to, na sabtanto ni kuan, ni kinsane, ni El Guerrero John Macas. Tiyaw mo ng pangalan niya, warrior na siya. Okay. Sunod nga pangutana. Kajot. Gara. Oliver Ampong Nalwal. Hi, Sir Frank.
naminaw mi sa Gold Radio uban ni John Macas. Manlibre siya sa akoa og kubra dayon pan iyahang smartphone diha siya maminaw sa Gold Radio. Lipay daw siya kay naa naman sa FM. Kita na niyo. Sa man, gwapo ba ang tingog? Ha? Kinang lang yun. Sugidli kami nga dili gwapong tingog. Lipay masad mi. Gold Radio ang number matultulan nato 103.9 megahertz FM. Okay. Na kini initial pa ni, di pa ni mao. Kay concern kami po ni ini. Kay daghantang mga karaang mga suki tigpaminaw sa lagyo nga mga dapit. Ingon pa sila, makadungog sila sa maong programa, pero via Facebook lang. Mamasinta mabot ang sakto nga panahon. Nga dili lang via Facebook, direkta gyud nga madunggan ninyo ang Gold Radio 103.9 megahertz. Okay? Sige, si Oliver Ampong Nalwal. Alright. Wala na. Nahurot na diri sa pikas. In kaso, doon na mo'y mga pangutana, ilabi na din sa Noda Veritas, trabaho lang. Liho ka lang din dito kay Mintras tanto ni apata dire. Nga tikaw-tikaw pata o mudawat ta sa inyong mga pangutana. Pwede sa 0917-704-3210. Akong balikon ha, 0917-704-3210. Kuha na ninyo. Okay. Nala, dirita sa lain nga sitwasyon kay wala may mga pautana diri sa Facebook. Katong mga pautana gikan to sa Facebook pero magdawat ta diri sa lain nga number sa 0917-704-3210. Okay? Nala, sige. Hapon na raba. Hapit na mag alas 4. By the way, linog ka ganina, no? Unluckily, subutang makadawat og istorya. Dako-dako ang damage dito sa Davao area, sa Davao Oriental. 7.6 ang intensity, ang gikuskon sa waong linog. Dako kayo ang epekto nito. Gibalikan ang sibupod sa linog. Ibaw ko kay ang akong apo, to ang magtrabaho dito. Ga-text na niya, mama. Linog dire. Ingon po sa tubag siyang anak dito Cebu. Maupo dire. Galinog. In other words, gibisitahan sila pagbalik. Pero kato nga impact sa linog tuas Davao area. Naay mga reported damage. Manginauta nga dili. Dagko. Looy sa kayo. Looy kayo. Katong linog kaganina, dili na ko ma-imagine part. Kusog-kusog ka to. Simba ko ba? Ako kadaghanan ko nag-istorya din eh. Ilabi na kay concern kita sa safety, kaluwasan sa mga igsuon nga namuyo. Diya unahagamay sa overpass. Sa lower nga porsyon sa Price Plaza. Tanawa diya, mura na sila putyokan. Nga sikit-sikit ang mga balay naa sa bakilid. Ang gisaligan nila para mohawid lang ang ilang ipuyan diya, mo nang riprap nga mga simitado nga mga bato. Maasahan ba nato na?
Munang nanawagan ta sa immediate nga pagtagad sa mga kadaguan din sa atong syudad. Mangita sila og remedy may tugod niini. Pabuton pa ba nato nga budako ang kadaot o dunay lain nga umaabot nga din ato matagnaan nga mga pangitabo? Siguro si Bako, makaamgog yun mo. Halaka, gisulti man na ni Frank. Tinood bitaw. Katong gikusgon. Kaya mo na, diri sa Pikas, while galing ko diri sa Both. Naigingon, buh! Katulog ito. Akong gisudyaan ako. Si Ruth. Naku, Ruth, ikaw ba itong gusulti? Buh! Siya, yes, Sir Frank. Pero katulo raman ko nagsaba na ito kay may sulti ko no siyang papa. Nga, basta nga ni ko no nailinog, naagi ko no'y kanang buah! Na ba? Naku mo ba? Aba din mo na nakuha. Sinunod ko no na nayang. Siya kusog maggugayo. Kay kining butanganas decoration diri nga murag di spring diri ang dapita sa opisina diri sa Pikas. Gatuya-tuya ko no. Kusog. Nya naara sa atubangan. Di nakaingong siya, buwa! Sus, katulo. Nagisudyaan ako. Katawan po siya. Nalisang siya kay gatuya-tuya naman ang spring. Ambot o say purpose ng itong akuan. Sayaw na ba? Tinood, kusog-kusog to. Simba ko. Okay. Dirita sa lain nga problema. Gikan ni sa ato mga tigpaminaw. Kining may tungod ni sa kuan ato pamalaod sa pagkakaroon nasab. Murag common ni nga problema. Sa usa ka pamilya, dagko na ang mga anak. Ilang kakamatikdan, ngang ilang amahan doon ay kabit. Bisan og tiguang na, pero ang ilang amahan ba'y na ay kabit. So naglagot ang mga igsoon. Kinigid atong papa, dukirok ginis mga babae. Unsabay bot na itong, unsabay atong maayong buhaton, aron nga maundang kinisya. So, ang ilang gibuhat, gipost nila sa Facebook. Inya naapag itong dagway. Gipost sa Facebook nga ang ilang papa, dukirok sa babae, na ako no'y kabit. Batanon pagayod. Ang tumog og tuyo sa mga babae, mo lang ang paghuk-huk sa mga lalaki. Ang ilang papa. Wagid ka antos, ang mga igsoon. Ang senitabo. Ilang gipost sa Facebook. Karon, ang pangutana, pwede ba nga tinood ang mga anak argibyado kayo? Kay di na siguro makapalit og tabako para sa hunsoy ang ilahang papa. Kay gisikwate kanunay sa babae. So gipost nila, kini akong papa, dukirok ni sa babae, na iyahang kabit. Nya, naagibutang dito nga gamay nga dagway sa babae. Okay. Ang pangutana mo, na ni pangutana nga legal, pwede ba nga bunga sa kasuko sa mga anak, ilang i-post, ipublikar nila ang ilang papa nga dunay kabit? Kamo, sa may huna-huna ninyo, ikaw, El Guerrero, sa may huna-huna nimo.
unsa may imong opinion may tungod niya na. Ang tubag, dili pwede. Ngano man, tungod kay ang pag-post sa pangalan, niya nagbutang pagyod nga may kabit siya na giplastar diha sa Facebook. Usa ka kasupakan sa balaod pagkakaroon. Uso na magud ni. Ambot na ko ipasabot ka na bang mga pagpublikar nga walay authority gikan mismo sa hintungdan. Sa laktod bawal supak ni sa balaod. Naatay balaod nga Data Privacy Act of 2012. Nagpahimangno na dili kini siya pwede. Data Privacy Act, kining mga butanga dili maayo nga ibandilyo, dili maayo isugilon, dili maayo ilakaw-lakaw diha, i-post, then dapita sa Facebook, kay kasupakan ka na sa balaod. Masakay na ito ng atimanan. Ang mga anak, gabasol. Bunga sa ilang kapungot. Mapungot gini sila. Kay, sa bang amahana, makalahutay pa di ay. Mayo kay, wa siya kadungog sa istorya ni Senador Tulfo, nga iben. Basin og maben na gyud tato kay tiguang naman. Mao nang nitabo. And so that is a violation. Take note on that. Sa laktod, para sa tanan nga naminaw karon. And anybody, kung doon na mo yung mga kasuko, kapungot, sa tao kay inyong nailhan, niya ulit yung kay kamo. Di mo kapugong. Inyong galibakon, inyong ibutang diya sa Facebook. Na kini nga akong silingan, mura o gwapo. Daghan nga mga kabit. Nga biyaan ng mga ning asawa, di nagauli sa ilaha, dili ga katulog sa ilaha. Ipasagdan ang mga anak tuwa sa kabit. Di na siya pwede, ha? Oo. Napailain nga violation, kuyog ni ini. Ilabi na kung panalitan ginuntan sa pagpakauaw. Delikado, malibel ka sa cyber libel. Kailangan maglikay tanini. Na dako-dako ra ba silot? Dili man ni kini cyber libel, dili ni pareha sa ordinaryo nga libel nga naa sa atong karaan nato nga balaod sa revised penal code. Lahi ni siya. Special law kini siya nga ang silot taas 12 to 20 years kung wa ko masayop. Gusto ni mo na nga mapriso ka 12 to 20 years. Gumikan lang niya na imuhang pagpakaulaw sa katao. Dili mayo, di ba? Munang peligroso. Pero despite this, naapagid ka makasupak. Na-notice na ko. Ako kutob sa mailahan ako, o niya dahil makasugilo na ko nga, kinimo ka na. Akong advisean, tangtangan na. Ayaw pagpasalamat nga wa ka pa masakpi. Mabot ang panahon. Pasikihilakan mo na. Muna nga, kanang mga butanga, likay kita.
Usahay dili nanto mabasol ang ato ang mga kaigsunan. Kay mao ka na karon nga nangingon nila nga uso na magunin sir. Uso lagi pero tan-aw nimo ug unsay sunod ba hitabo kun imo ka nang buhaton. Mao bin ang problema ginato. No sa ato ka na siyang likayan. Okay? Oo, mag-isgot panta ko kay dunay nangutana po nako. Ingon pa niya, Sir Frank, pwede bang ma-explain nimo ang may tungod sa simulation of birth? Nakadumdum na ko, nakumura makog nakahisgot niya ini. Ako man ang nahisgutan na, ma'am. Pero ako na siya kadungog. Una-una na ako, dugay-dugay na masabto. Ang simulation of birth. Kini kriminal. Sa lagtod ka pag-asulti, kung magatubang kag sumbong, simulation of birth, mapriso ang imuhang kapaingnan ini. Mapriso ka. Kanya, may bawaan ninyo. Karon pa man ko na kay baw. Kana ay mga ilan ako nga naga-violate na ini. Tinod. Subay-subay na kog maayo. Violation gyud bisag unsaon. Mutuo kag dili. Ang mao nga giisip nilang anak, ni-graduate na sa college. Kung ako masayop na itrabaho dito pa sa Manila, nakauman sa iyang school. Unya siya, produkto sa simulation of birth. So, angay kita magbantay niini. Na, ingon pa nila, wa may krimen kay wa man magsaba. Ang nitabo mo, gisugin lang niya. Ang mao nga bata. Ay mong papa, ay mong mama, dili kami. Oo. Pero sa birth certificate sila. Wan natay panahon oras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulumanon ato basahon ang importanteng topic nga iskuta ni Ma'am dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon ni anang karon no ang topic di man 6:30 ni sa programang Kalipay nga Mula Hutay. Alright. Kung napuno na sa gugma ang imong kaugalingon, ang ubang tao andam mo na higugmaon. Ako usbon, kung napuno na sa gugma ang imong kaugalingon, ang ubang tao andam mo na higugmaon. Kini nyo babati 6:30 karo alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mula Hutay uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suan. Sa ngalan sa tungkuyog diri sa Pikas GC James o gingon man pod ni Congressman Lordan Suan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information. Uban ni Kagawad Aga Suan, Minority Member sa City Council, Padayon Pilipino. Kami magaingon ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Dini natapos ang atong programa nga Noda Veritas. Daghang salamat ug may hapon.